para gawin yon, pero tinigil nyo because of human rights violation. Paano ka nagkaroon ng human rights violation na ang purpose mo lang is mas mayroon kang makontrol na mas delikadong bagay, di ba? Babae rin naman nagsasabi, bakit nilalamas ba yung suso nyo? Pinapasok ba yung daliri dun sa mga bilat ninyo? Nakakalungkot para makarinig ng ganitong balita na after all those mga ginagawang kakaroon ng hearing, diba? War on drugs na pinaka usapin ngayon, diba? Tapos may ganitong balita tayong maririnig at galing pa mismo, okay, sa ating mga politician, agency, okay, na pinamumunuan ni Remulla, okay, DILG, na may mga ganito, na may droga pa rin sa loob ng kulungan. At ang transaksyon ay mukhang doon din mismo sa loob ng kulungan nangyayari. Pero may mga hearing tayo, ha. Ayaw niyong tingilan si Duterte sa kanyang mga ginawa sa war on drugs. Bakit may ganito pa rin? Di ba? Oo, sinasabi natin na si Duterte, ang pamilya niya, ang father of all drug lords or drugs supplier. Pero ano yung nangyayari ngayon sa Bilibid? Di ba? Puro tao na ng gobyerno yan. Bakit may mga ganyan pa rin? So dito po sa video na to na aking isi-share, na ipapaliwanag, and parang ako nakukulangan ako sa paliwanag ng general na to eh. So I'll just share it to you, then bahala na rin po kayo kung ano po yung magiging interpretation ninyo sa mga maririnig nyo rito. But bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Opisyal na pamahalaan para pag-usapan itong nakapagbigay sa atin. Ako'y nagulat nung sinabi ko mismo ng kalihim ng DOJ na ang sinasabing isa sa mga source pa rin ng illegal na droga sa bansa ay ang ang New Bilibid Prison. Diba? Mantakin mo, galing mismo sa DILG Secretary, which is si Remulla, na mismo sa kanila nang galing na ang droga, ang main source, isa pa rin sa main source ang Bilibid. Mga nakakulong na yan, take note, mga nakakulong na mga drug lords yan, diba? Well, actually isa ito sa masasabi kong naging kulang doon sa war on drugs ni Duterte. Bakit itong mga hayop na to hindi pa ito nagkandamatay? Diba? Na alam naman natin na yung mga yan is mga tsekwa. Sila yung talagang may control ng drugs. And diba, yung mga, bakit nagiging controversial si Duterte? Dahil sa kanyang war on drugs, dahil mga malalapit sa kanya is mga tsekwa. Yung Pogo, tsekwa. Itong mga nakakulong na to, mostly mga tsekwa to, or connected sa mga drug lords na tsekwa. Pero bakit meron pa rin? Diba? At kinukumpirma pa yan ng DILG Secretary. Is he supporting Duterte? Kaya ganyan yung sinasabi niya? Or yun talaga yung totoo? Pero malalaman natin yan dito sa explanation ng isang general na siya yung BJMP, or I don't know, basta siya yung namamahala sa Bilibid. Okay? So pakinggan po natin. Tuloy po natin yung video. Nung una narinig ito, ako'y nagulat, no? Kasi nga po, bago ng ating happy dyan,
At nung siya'y umupo, kitang-kita naman natin yung kanyang effort, di ba? Ng pag-aayos dito po sa Bilibid. Magandang umaga po sa inyo, Director General Gregorio Katapang ng NBP. Good morning, sir. General Katapang, Gregorio Katapang. Opo, salamat sa panahon. Sir General, ako nagulat nung sinabi po ni Secretary Remulla na ang isa pa rin sa mga source ngayon ng illegal drugs ay ng drug trade ay sa loob ng Bilibid. Ano ho ang kwento dito, General? Oo nga po, kasi maalala nyo, Manong Ted, dati nagka-searching kami, yung pagkaduda kami doon sa nagdadala na... Dito ako nagtataka sa paliwanag na itong si General Katapang. Drugs, nagkakabiti search kami. O parang full check-up na ang nag-check up naman babae. That was last March data o April. Nung nagreklamo po sa human rights, sabi ko, intong na natin yung searching. Di ba? Alam mo na yun yung effective way para matigil. Basta hindi sa pag-ano kay General Katapang. Ito na naman tayo sa human rights alam nyo, medyo abusador ang human rights sa atin. Sa totoo lang, pasensya na sa human rights. Masyado yung binibigyan ng karapatan itong mga taong to. Katulad niyan, sumunod, sige. Dahil ayaw ni General Katapang na magkaroon ng problema sa human rights, so sinunod. So sino ngayon ang nagsuffer? Diba? Kung yun man yung talagang reason ni General Katapang, dahil may nagreklamong human rights, itinigil yung body search. Pero wala siyang ipinalit na way kung paano ma-check uli yung mga pumapasok. Dahil alam naman natin paano ba magkakaroon ng ways, okay? Itong mga drug lords na to o yung mga taong nagbebenta ng droga sa loob kung wala silang means of communication, di ba? Pero anong nangyari? Di ba? Itinigil yung nag-iisang most effective way kasi wala pang machine At kahit may machine na, okay, mayroon ng mga metal detector or anything na pang-check. I think yung body searching, ituloy po rin yan. Kasi kung babae at babae din naman yung isa-search, paano kang ma-abuse doon? Di ba? Normal yun na talagang i-full body search ka dahil alam na alam ninyo yung kalakaran dito sa bilangguan sa Pilipinas. Di ba? So, kay General Katapang, parang sir, pasensya na pero bakit hindi nyo kayang i-justify yung pangangailangan ng ginagawa ninyo? Tapos ngayon sasabihin ninyo, oo. Pero meron kayong effective ways para gawin yon pero tinigil nyo because of human rights violation. Paano ka nagkaroon ng human rights violation na ang purpose mo lang is mas mayroon kang makontrol na mas delikadong bagay. Di ba? Babae rin naman nagsasabi, bakit nilalamas ba yung suso nyo? Pinapasok ba yung daliri dun sa mga bilat ninyo? Di ba? Let's be real. Di ba? Mas-search lang kayo dyan sa mga private parts ninyo kapag ka alam nila na there's something wrong. And those are the most, kumbaga, iisiping secured. Diba? So, normal yun. Hindi ba kayang i-justify ng nitong mga tauhan sa Bilibid o ni General Katapang? O pwede namang hindi hawakan? Iangat yung bra? Diba? Balik ta rin yung bra. Babae rin naman yung titingin. Same thing, kung lalaki din naman ang kakap-kap at susuri. Diba? So masyadong parang too lame yung reason ni General Katapang saying na because of the human rights. Kasi sinasabi nila violation of human rights. So sabi ko, sige, bibili na lang tayo ng gamit na public bibili lang po lang namin. Kasi po talaga, Manong Ted, hindi kayo maniwala. So, ang tanong, kailan kayo bumili? Nung tinigil ninyo yung pagbabody search, ultimately, nandyaraan na dapat yung machine na yan. Di ba? Nandyar na, naka-ready na para ipalit yan.
eh nag-text kayo ng ilang buwan. Man natin. Yung nagdadala po ng mga drugs sa loob, yung mga common law white nila, yung mga visitors eh. One time nga po, nangyari mababaw yung dahilan ni General Katapang. Alam niyo naman pala, mga common law wife, okay, kaibigan, kapatid, magulang, di ba? And if you know na they are notorious, at yun yung reason kung bakit sila nakulong, di ba? Hindi kayo basta-basta bibigay sa kagustuhan ng human rights na yan. Masyado yung binibigyan ng pansin yung human rights ng mga nabibiktima ngayon, pero yung bibiktimahin ng mga taong pinapalusot ninyo na yan, ano na? Yun yung kulang sa atin eh. So, nasosobrahan tayo sa pagkilala sa human rights. Na yung rights, katulad ng nangyayaring healing na yan sa droga na yan. Yung human rights ng mga pinatay, masyado yung binigyan ng pansin. Ay human rights ng mga pinatay ng mga naging addict na yan. Diba? Itong isang babae, nahuli siya, ang nakuha doon sa kanya, cellphone, tabako, charger, tapos yung pang hearing aid. Kinikwento nga ng mga nag-search nung palusot na raw yung babae, parang nag-ring pa raw yung cellphone o nag-vibrate, kaya gumalaw yung katawan ng babae. So, saka nakahuli siya. So, gano'n po katindi po yung pagpupuslit po ng drugs, naka-cellphone sa viewport. Kaya, diba, binalik na namin po yung searching ng pero meron na pong equipment. Pero na po, kabibili lang po. Kaya na ginagamit ng mga kayo. Pero kahit na may equipment yan, para sa akin, yung body searching dapat is a must. Lalo na kung yung pupuntahan ng mga bibisita is known drug user, drug pusher, diba? Or talagang drug lords. Dapat, regardless may machine kayo, yung body searching, katulad niya sinasabi ninyo, telepono na ipapasok. Which is, yun yung way of communication nila. Diba? Tapos, matagal, bago nyo pala, nung tinanggal nyo pala yung body searching ninyo, hindi kayo agad-agad nagkaroon ng machine. Kailan lang? Based din sa pagkakakwento ni General Katapang, di ba? Opo. General, ang akin pong pagkakaintindi rin dito po sa balitang ito ng pahayag ng Secretary Boying, ay yung drug trade ay nangyayari sa loob ng bilibid pero sa labas ng operation. Hindi po ganun yun. Hindi yung, alam niyo na, yung dati pong mga drug lord, di ba? Opo. Guard, sir. Opo. Dalawa po yung nangyayari, yung mga nagdadala sa loob, yung mga mister nila na may pagka-addict. Hindi nasagot ng maayos dito kung ang trading is nangyayari sa loob or sa labas. Ang pagkakaintindi ko, parang may nagdadala sa loob. So means galing sa labas, ipinapasok sa loob. Doon tumitira. Grabe. Ganun ba yun? Or mismong sa loob, nagkakaroon ng bintahan. Di ba? Or galing sa labas, dadalhin ng mga carrier nila, ng mga kaibigan, kakilala, o kamag-anak, di ba? Ibibigay doon sa contact nila sa loob, or doon sa kamag-anak nilang nakakulong din. Tapos itong nakakulong na to, ibibenta naman doon sa kabila, sa susuplayan niya yung isang pusher. Tapos itong si pusher, magkakaroon ng kamag-anak na papasok, na bibisita sa kanya, siya naman yung doon niya naman ipapasa para ilabas naman ng isa. Siguro ganun yung sinasabing trading na nangyayari. Di ba? Kasi hindi clearly sinabi. Kinuwento na lang ng kinuwento nitong general. Parang hindi ako na sasatisfy sa mga sagot nitong General Katapang na to actually. Parang lalayo. Okay. Yung maaring ganun yung way. Two-way siya. Diba? Papasok galing sa labas, ipapasok, ibibigay, ipapasa sa pusher, si pusher ibibigay sa kakilala, then trading uli sa labas. So ganoon yung galawan. Ay, di ba? So mayroon pa ring droga na nangyayari sa bilibid. And sana nga, di ba? Magawa ng paraan yan. Yung sinasabi nila na itinapon sa Mindoro,
kahit na tinapon nila yan doon, pero ganun pa rin ka-lame yung style ng pag-check. Hindi pa rin mahigpit, katulad nitong ginawa ni General Katapang na dahil sa human rights, tinigil niya yung kaisa-isa paraan nila para mag-double check kung may mga pumapasok bang ipinagbabawal sa loob ng bilibid. So, kailangan talaga natin ng masusi at seryosong pagsugpo dyan sa droga na yan. Bumukha na tayong katawa-tawa, nagkakaroon tayo ng hearing about dyan sa war on drugs, pero eto pala, may nangyayari pa sa loob. Nabawasan ba? Maybe. Pero the purpose is still there. Nakakapagkalat pa rin. Paano yan? Human rights. Ano nagagawin ninyo dyan? Yung inyo lang, huwag patayin. Kalokohan naman nyo sa inyo. Tingnan nyo, dahil sumunod sa kagustuhan niya, at medyo mahina ata pang unawa ni General Katapang, ano nangyari? Nalusutan sila ng mga drugs. Diba? Because of the human rights. So, nakakadismaya, diba? Despite of all those hearings and in aid of the legislation, ito pa rin si droga patuloy na namamayagpag at sa kulungan pa nangyayari. So issue lang po tayo, walang personalan. Kung sino-sino man po yung mga dapat kumilos para maayos yan, yun na lang po tayo. Ito po ay aking opinion lamang na base sa aking pagkakaintindi. Issue lang tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.